Mabuhay mga kababayan ko. Welcome back sa hashtag Walk with Lan, ang channel nyo na hindi natatakot sabihin ang katotohanan kahit gaano pa kasakit. Ako si Lan ha, at ngayon, breaking talaga ito. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Sumagot na. Tinawag na sinungaling si Madriaga dahil sa dalawang manager's check na parehong check number. Bulilyaso, fake pala. At si Attorney Panelo, kanyang abogado dito sa uh, perjury case laban kay Madriaga, natawa na lang siya sa sobrang galing na inventor ng istoryang ito. Grabe, no? Parang pelikula. Pero ito, real life sa politika natin, ha? Kung kabataan ka na gusto mong maging informed voter, o OFW ka naman, nagpapadala ng pera para sa bayan, ito ang video na kailangan mo. Walang chismis, puro facts, critical na analysis, at witty take para hindi kayo mainip. Stay tuned hanggang dulo. Promise, may twist pa. Hit that like button na kung gusto nyo ng katotohanan at subscribe para hindi kayo mamiss ang susunod na bombshell. Tara na! Una, balikan natin ang context para malinaw sa lahat. May isang tao na nag-present ng dalawang manager's check supposedly as evidence. Pero pagtingin ninyo, pareho ang check number. Sa mundo ng banking, imposible yan. Isang check number, isang unique transaction, dalawa na pareho, bulilyaso agad. Mga kaibigan, analyze po natin intellectually. Sa batas, ang evidence ay dapat authentic. Kapag may duplicate number, automatic red flag yan. Si VP Sara naman, bilang Vice President at lawyer din yan, graduate yan ng San Sebastian, at pumasa sa bar. Alam niya to, kaya diretsahan niyang sinabi, sinungaling ka. Walang hate speech, pero puro facts. Mga kabataan, imagine ninyo, kung ganito kadali i-manipulate ang ebidensya, paano pa kaya ang ibang bagay sa gobyerno? OFWs, habang kayo nagtatrabaho sa abroad, gusto nyo ba ang pera nyo ay mapunta sa sistema na puno ng ganitong drama? Kaya kailangan natin ng critical thinking. Ngayon, ang pinakamaganda, si VP Sara sumagot na. Hindi naman sa hindi naman sa Kongreso, sa House of Representatives, sa Justice Committee, kundi sa isang pahayag. Bakit? Dahil ang ebidensya ay fake. Simple lang yun. Pero ang ganda ng dating niya. Kalmado lang, matalino, at may substance. Siyempre, hindi yung sigawan lang. Ito ang iti-take natin mga kaibigan. Parang sinabi ni VP Sara, hindi ako tanga. Kita ko agad ang bulilyaso. At tama siya. Sa politika, ang mga ganitong fake stories ay ginagamit para i-discredit ang mga matatapat na leader. Pero si Sara, lagi niyang pinipili ang katotohanan. Yan ang klaseng leader na kailangan natin. Hindi yung magaling mag-imbento. Tapos, si Attorney Panelo, natawa na lang. Sabi niya, sobrang galing ng inventor ng istorya. Bakit natawa? Kasi halata na halata. Parang sinabi niya, grabe naman, akala niyo ba hindi namin makikita yung duplicate number? Mga kaibigan, let's analyze it critically. Ang tawa ni Panelo ay hindi bastos. Ito ay tawa ng taong nakakita ng libo-libong kaso. Experienced lawyer siya at alam niya kapag may nag-iimbento. Kapag ang isang kwento ay puno ng obvious flaws, ito ay sign ng desperation. Gusto nilang i-drag down si Sara pero bumalik sa kanila. Mga OFWs, imagine ninyo si Panelo bilang yung matalinong tito na nakikita agad ang scam. Yan ang klaseng abogado na kailangan natin sa gobyerno. Ngayon, critical part, paano ginagamit ang fake evidence sa politika? Ito ay classic disinformation tactic. Gumawa ng istorya na mukhang malakas, pero kapag
tinignan ng mabuti, bulilyaso. Bakit? Para i-weak ang oposisyon o i-deflect ang totoong issues. Fact-based tayo, mga kaibigan. Sa Philippine law, ang forgery of documents ay may criminal liability. Kung proven na fake, may kaso yan. Si Sara at Panelo ay hindi lang nagtatawa. They are calling for accountability. Yan ang rule of law na pinaglalaban natin. O para naman sa mga kabataan, huwag kayong maniwala agad sa headline. Tanungin ninyo, saan galing ito? May duplicate number ba? Magiging critical thinkers kayo. O, mga kabataan, ito ang future niyo. Kung papayagan natin ang ganitong fake stories, paano pa ang clean elections? Mga OFWs, overseas Filipino workers, kayo ang backbone ng ekonomiya. Habang nagtatrabaho kayo, siguraduhin natin ang politika dito ay matino. O parang sa TikTok trend, fake it till you make it. Pero dito, fake lang hanggang sa mahuli. At yun na nga. At nahuli na nga. Okay. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero syempre, kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. O mga kaibigan at habang pinoproseso nyo ito, bakit hindi kayo mag-invest sa sarili nyo? Kung OFW ka, kailangan mo ng wireless Bluetooth earbuds para malinaw, pakinggan ang mga ganitong updates habang nasa trabaho ka. O kaya naman, malakas na power bank para hindi ka malobat. Check my Shopee, Lazada affiliate links sa description at itatag din po natin yan. Support itong mga initiative na ito. It supports the channel at syempre sulit pa. May notebook din para isulat nyo ang inyong critical thoughts at travel mag para sa kape habang nag-a-analyze. Pero mga kaibigan, ano ang bottom line dito? Si VP Sara at Attorney Panelo, panalo sila sa katotohanan. Madriaga, bulilyaso ang ebidensya. Tayo naman, panatilihin nating informed at matalino. Comment down below, truth wins. Kung sumasang-ayon kayo, share sa mga kababayan mo sa Saudi o Dubai o Hong Kong. Subscribe na rin. Hit that bell icon at see you sa next video. This is Lan from the #WalkWithLan, where truth always wins. Salamat Pilipinas. God bless at mabuhay po ang Pilipinas.